Okay, alright. Isang magandang umaga, tanghali, hapon po sa ating lahat dyan sa Pilipinas at sa all over the world. Ngayon po natin ang update tungkol sa Kim Pao. May interview kasi ang Tambalan Kim Pao sa ngayon, yung about sa movie po nila na What's Wrong with Secretary Kim. Ito po yung kanilang buong interview. Bago ko po umpisan ang aking update for today, gusto ko lang po magpasalamat sa mga subscribers ko, sa mga nanonood sa akin, at sa mga sumusuporta po sa aking vlog. Maraming salamat po. Okay, start na po natin at please subscribe din po yung aking channel at like, share, at free lang po na mag-comment po kayo. Isang malaking tulong na po yan para sa akin. Okay, start na po natin ang panoorin ang full video interview po ng Kim Pao sa ngayon. Okay po. Relaunching the series. Kamusta yung pakiramdam going to here now? To be honest, I didn't expect it to blow up this big. Kasi, when you always start a series, doon lagi yung kaba and yung hindi mo alam kung tatangkilikin ng mga tao, especially you're asking them to go on a different platform or that they're not a lot of people are familiar with. Although, sanay naman yung iba, pero to watch Sekim. But I'm very grateful and thankful na napakalaki ng pagtanggap ng mga manonood natin. So, thank you. Ikaw, Kemi, na-overwhelmed ka ba sa success? Grabe yung success. Pero, overwhelming, of course, yung nangyayari. And sa mga social media, yung parang ang daming natutuwa, ang daming nasisiyahan, and nagsusubscribe ng view, and pag nasa labas ako, tawag nila sa akin, Secretary Kim. So, parang nakakatuwa, and at the same time, parang very thankful and grateful. And mga ilang buwan na bang mag-2 months na rin ito, napapanood ng mga tao, and hindi nila kami binibitawan at iniiwan. Patuloy silang nakasubaybay dito sa palabas namin. Kahit 20 minutes a day lang siya. Yan ang mag-uusapan natin ngayon, no? Yung success talaga ng Kim Pao. Kasi yung ating conversation po ngayong hapon, we divided it into different parts. No? Pag-uusapan natin now is the kilig success of... Grabe naman yung kilig success. Totoo naman, Kim! Okay naman. Hindi ka ba naniniwala? Pero kinikilig naman ako. Hindi, joke lang. Totoo ba yan? Kasi maniniwala ako, Kim, na kinikilig ka talaga. Sa success! Sa success. Pero ikaw, paano nasasanay ka ba? Kasi for the longest time, I've known you in the industry, you're parang like a standalone actor. And now with Kim, parang nag-iba yung wind, no? Parang ang daming kinikilig bigla. How are you managing that? To be honest, hindi kasi ako lumalabas so hindi ko masyadong hindi ko alam yung demographics or kung paano tinatanggap ng mga tao aside sa mga nag-tweet or nag-post sa mga social media platforms. Pero ito, pag may mga out-of-town shows ako or medyo ramdam na, pero mixed pa from din lang and Secretary Kim. Pero now that lalabas na nga sa TV, I'm expecting more people to call me PMC rather than Victor. On the contrary, si Kim naman laging nagbabasa. Updated sa... Ito lagi. Ay, di wala. Yung mga reaction. Social awareness. Wow! So ikaw, Spell. Diba? Yung nababasa mo, Kim, natutuwa ka na ang daming kinikilig sa inyo, even abroad. Nakakagulat. Sa edad kong to, parang Ilan to ako? 47. Ikaw ba? 48. Wala ako nakaisip. Nakakatuwa talaga. Totoo lang. Nakaka-amaze. Right. Na parang ang dami ulit na nanonood ng mga romantic
shows. Di ba parang the past few years or months, gusto ng mga tao horror, gusto ng mga tao mystery, gusto ng mga tao action, gusto nila yung mga matatapang na ano. Ito, marshmallow lang. Lambutan lang natin ng konti. Right. Kailangan ng mga tao ng gano'n. Yung mga nakangiti lang sila nang wala namang dahilan. So parang nakakatuwa lang na isa kami sa mga naging dahilan na nagbibigay ng ngiti sa kanila. Seeing your body language, would you say na medyo naging comfortable na talaga kayo sa isa't isa? I think yes. The role requires it as well to loosen up and be more comfortable with each other. So maybe nabagayan ko na mga roles or mga roles like here in Secretary Kim. Body language? Yeah. Parang comfortable na kayo kasi gumaganon ka na sa kanya. Oo naman. Nasa sa kanya. Wala naman sa kanya. pero ano naman, syempre, ilang taon ko na rin nakatrabaho mga isang taon. Isang taon na rin. Right. Last year, January ko siya January no? Last year. So parang ano na rin. Yun, parang mas nasanay naman na siya sa pag-uugali ko, sa ingay ko. Kanina sa backstage ko, oo, parang yung kulitan niya nakakatuwa lang. Wala na lang sa kanya, wala na siya, isa lang siyang ganyan lang. Alam ang poste. Grabe naman. Okay, sinabi mo Kim na since January of last year nag-work na kayo. What's the funniest memory so far ng working with each other? Funny, yes? Yeah. Kay Paolo, sandali lang, himayin ko muna. Ang dami ba? Wala. Wala, kaya pala himayin. Funniest kay Paolo. Nagjo-joke siya. Totoo? Nakakatawa. May mga times na hindi pa kami masyadong nag-close nung lang. Yung bigla na lang niya akong kakausapin. Akala ko kinakausap niya na ako. Yung pala nakikipag-true lines pala siya sa akin. Oh! Yung mga lines niya na, ano yun? Ay, shucks, hindi ko pa pala na-memorize. Yun ang lagi niyang, yun yung parang simula ng usap namin na binabatuhan niya ako ng linya ng eksena. Nice. Mas marami pa kasi siyang sinasabi sa eksena ngayon sa personal. Pao, ikaw naman. Funniest memory with Kim? Parang everyday naman funny si Kim. Very energetic siya, so Bayad ka entrance. kulang na lang magbayad ako ng entrance fee. Buti na lang show yung nagbabayad sa pero siguro hirap kasi everyday talaga Kim's always full of energy everyday and everyday is a different parang it's a different experience with her sa set. Parang kailan ba kayo nag-last date? Tapos April pa. Did you miss each other? That long stretch of datings? Oo naman. Nakakamiss naman yung parang mag-joke ka lang tapos wala masyadong reaction. Yun talaga ang no? Oo, parang pag napatawa mo siya, parang Success! Sometimes na siya mag-react. Ikaw, Pao. Na-miss mo ba yung ball of energy? Ilang description mo kay Kim Na-miss ko naman. Siyempre na-miss. Pero may mga work kasi kami in between na nakikita rin kami. So, like, pag nagpo-promo and some parts. So, nakikita ko naman. Parang in a week, parang once or twice tayo nakikita because of work. Hindi, nakakatuwa nga lang talaga. Ako na-amaze ako kasi from Lin lang, tapos tuloy-tuloy, na parang non-stop, hindi natatapos. And I'm sure the Kim Pao fans, ayaw nilang matapos. Gusto nila, dire-diretso lang. Madami pa naman po. Ay! Madami pa mahaba pa yung secretary. Paglabas pa siya sa TV. May paliwanag agad. Defensive agad si Kim. Okay, before we move on, we'd just like to acknowledge the presence of the head of Dreamscape Entertainment, Miss Kylie Manalo Balagtas. She's here. And of course, our head of creatives ng Dreamscape Entertainment, Mr. Rondel Lindayag. Thank you sa ating mga bosses. Okay, now we'll continue to talk about the success of the View original adaptation, What's Wrong with Secretary Kim. Alam niyo bang lagi kayong trending? Every episode din mo, pinupost ng Dreamscape, pinupost sila, nakita namin. So, thank you. So, I have a question. Ano yun? Yung latest episode nyo. Grabe, ano yun dun? Yung sa parang aparador, sa cabinet.
Serious, ilang takes yun? Solo. Ay, wow! Isa or dalawa siguro for para dun sa backshot. Pero it's funny because when Direct Chad was shooting that, parang iconic din kasi yata yung scene na yun. So, That's right. So, ayaw rin namin mapahiya. So, parang ginandahan rin Direct Chad para sa viewers. Was that difficult? Was that easy? Grabe naman yung difficult, tsaka easy. Normal. Ay, wow! No. Hindi, syempre syempre, hindi pa nagsisimula yung Secretary Kim. Yan na yung laging pinapalabas ng mga tao na Correct. yung fan talaga ng show. Correct. Na naku, ito abangan talaga namin to kasi very iconic to. So kami naman, sobrang na-pressure kami kasama sa Direct Chat. Na parang sana hindi natin ma-fail yung mga fans ng Korean Secretary Kim. Sana may ibubuga din yung Philippine version. Wala naman, masaya naman. You wanna add some more, Pao? Yun naman, parang hindi naman final ni Kim. Ano ka naman? Sino ba nagdala ng eksena? Si Kim. Uy, hindi oh. Last ko nung pagdadala yun. Yung next namin siya na. Totoo, naghati kami. Sabi, uy, kahati tayo dito sa mga ilang na to ah. Dito Ako ngayon, ako muna. dito ako muna. Ako piloto dito. Sa susunod, ikaw na ha. Siya na po yung next. Abangan niyo ko. Meron. Ay, meron pa daw. Meron pa daw. Siya na po yun. Babangan natin yan. Okay, saan kayo pinaka-proud sa series na to? Doon, charot. Hindi, charot lang. Hindi, charot lang. Pero naman, hindi naman maloko. Jokes are half men. Saan pinaka-proud? Yes. Sa lahat, sa buong palabas namin, kahit kami mga staff, kaming actors, sila direct, everyone na involved dito sa show na to, parang nakaka-proud, parang mahal na mahal ba natin yung show natin? At tayo mismo nagsabi, ang galing, ang ganda, thank you direct. Thank you namin yung isa't isa kasi team effort talaga siya eh. Ako kasi, pinaka-proud ako sa mga tao na nagtatrabaho sa likod ng camera dahil kung ano yung effort namin na binibigay sa mga scenes or sa mga scenes. Parang times 3, times 4, times 5 yung binibigay nilang effort. So kung nakikita mo yung effort na gusto nilang pagandahin yung show, parang mas nape-pressure kami para pagandahin dahil lahat talaga tumutulong-tulong para sa isang goal. Just like to acknowledge lahat ng team ng What's Wrong with Secretary Kim na nandito ngayon. Again, congratulations sa inyo. At ito na nga, Free TV. Tayo ay mapapanood na it's a gift to all your fans. Ano yung pakiramdam na mapapanood na siya every weekend? Me, I'm very excited because same with Lin Lang. When it was shown on Amazon Prime, tapos hindi namin in-expect na tatangkilikin pa rin ng ganito when it comes paglabas sa Free TV. And I'm hoping sana ganun rin sa paglabas ng What's Wrong with Secretary Kim sa Free TV. Na ganun pa rin yung pagtangkilik ng mga tao sa show. Kim, you're everyday. Siya din naman. Lunch hanggang dinner, tapos hanggang weekend. Ako ay isang solid kapamilya. Sarap na ng feeling, Kim, no? Very thankful, of course, to my mother network dahil yun nga, yung tiwala na binibigay nila. And sana, hindi maumay yung mga fans sa amin Mondays to Sundays kami. Hindi yan. Konting atsara lang para tanggal umay, pero very thankful kami. And then we're hoping and praying na sana mas marami pang makapanood nito ngayon na nasa Free TV na siya mapapanood sa Kapamilya Channel, A to Z, TV5. So, yun, every weekend. Right. Kumbaga may gigil sa weekdays, may kilig sa weekend. Yes. Yun. And then, nagpapasalamat din kami syempre sa pagsuporta nila sa Lin Lang. Kasi kahit napanood din nila sa Prime, hanggang ngayon, parang nagigigil pa rin sila talaga. So, very, very thankful. Maraming salamat talaga. Can I officially say this? I don't know how you would react to this, no? Pero ako ang feeling ko lang from someone outside looking in, parang kayo yung breakthrough love team ng 2024. Pero may love I know you're kind of allergic to that word or phrase, pero yung pairing nyo, unprecedented na halos lahat Kim Pao ang sinisigaw. Thankful kami sa Dreamscape, of course. Sir Deo, of course, in honor of Sir Deo. So,
papasalamat din kami sa mga material na binibigay sa amin. And directors, writers, hindi naman to magiging ganito kaganda kung hindi sa amin. Wow. Maybe same lang sinabi ni Kim. We're very grateful, of course. Dreamscape gave us 2 different shows that are so different from each other. The roles are so different. So, kahit gabi-gabi niyo po kami napapanood, I'm sure na yung weekdays niyo po ay maiiba sa napapanood niyo sa weekends dahil ayun, like sabi ni Kim kanina, from Inis, yung weekends naman are hilig. Would you be open to doing a movie just in the future maybe? Are you open to that? Kasi ang daming fans na nagre-request na aside from papanood na kayo sa Free TV and then sa View, parang posible kaya? May gagawin na, di ba? Pinost ni Boss Chris Gasman na may gagawin. Uy, naman lang. Bakit gusto mo ba ako makasama? Tinanong on the spot, jackpot. I know, jackpot round! Pinost ng Star Cinema. Sa ibang press con yun. Ayan. Pero at least, both of you are Oo open. naman. Oo. Ay, hindi ka pa sumagot. I'm open. Like I said, as long as it's different from... Right. Parang bagong timpla naman, nakakasawa kung paulit-ulit rin na sobrang kilig or same character or very similar characters. Correct. Parang maganda naman yung na-offer namin sa mga viewers yung ibang side na kaya namin gawin. Naalala ko nga sabi ni Kim, basta maganda material at hindi minamadali. Di ba yun yung sinabi mo sa akin? Madali. Para maganda. Oo. Para tayo, nakasink. Oo. Yeah, di ba? Okay, eto na yung surprise. Isa sa mga surprise natin. Yung pinag-uusapan na natin, ang What's Wrong with Secretary Kim TV premiere, balita namin meron tayong i-reveal. Yes. Di ba? Meron tayong i-reveal sa kanila. Yes, kaya ayan. Ready ka na ba? Yes, basta kasama ka. Kumit pa yung mata mo! At ito na nga, mga kapamilya at mga kapatid, sinamahan nyo kami last Sunday sa aming official announcement na mapapanood nyo po ang What's Wrong with Secretary Kim sa Free TV. Kaya naman ngayon, samahan nyo kami as we launch the official poster of What's Wrong with Secretary Kim TV premiere. Let's go! Let's do it! Eto na! In 5, 4, 3, 2, 1! That poster was designed by Justin Besana and photo by Eileen Yatgo. Ba talaga siya? Ito po siya. Wow!